Capricorn, hi! Welcome to Mystic Queen PH. At titignan natin ang energies for you ngayong New Moon in Cancer, ngayong June 25, 2025 at 6:31 p.m. Philippine Time. If you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paka-check nyo lang information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support, like, share this video, at comment na rin kayo kung kayo ay naka-resonate. Ayan. So, itong reading na ito, maaring mas maka-resonate dito yung mga Capricorn rising. So, for you Capricorn, itong new moon in Cancer is happening in your 7th house of relationships. So, pwedeng yung iba sa inyo, you are setting new intentions pagdating sa pakikipagrelasyon. If you are ready for a new relationship, pwedeng papasok na kayo sa isang seryosong responsibility. Pwedeng mag-aasawa. Magsasama na kayo ng person mo. Ayan. 7th house is also about partnership, like business partnership. Pwedeng meron kang papasuking business partnership. This can be a partnership sa ibang bansa. Like for example, yung mga di ba may mga VA in agencies. Like merong agency dito sa Pilipinas pero ang kanilang mga sinusupplyan ng workforce ay nasa ibang bansa. Ganon. Ang clients nila nasa ibang bansa. Pwedeng ganon. Or any kind of partnership na related sa business. This can also mean na partnership na romantic. Pwede ikaw ipapasok sa isang long distance relationship kasi meron tong positive aspect sa iyong 9th house. 9th house is about abroad, other countries. Pwedeng yung iba sa inyo mag-aaral sa ibang bansa or magkakaroon kayo ng ang tawag dito responsibility. Ayan, responsibility pagdating sa school, yan, sa pag-aaral ninyo or anything about research, your studies, ganyan. Some of you naman, kasi itong partnership is not just about marriage, hindi lang to sa sa romantic. Pwede rin tong sa friendship, no? This is also about balance, social awareness. So I think yung iba sa inyo, may mga realizations kayo pagdating sa karapatan ng tao, karapatan mo, karapatan ng person mo, karapatan ng kahit na sino. Some of you maaring mag-aaral ng law. Ayan, gusto niyo maging lawyer or anything related sa public service or political science, ganyan. However, meron tong challenging aspect sa inyong 4th house which is about your home life, family life. Pwede kasing yung iba, you want to, parang gusto niyo na magsama ng person mo or mag-asawa. Kaya lang, wala pa kayong titirahan together. Okay? Pwedeng meron na kayong nakuhang bahay pero hindi pa siya ready. Halimbawa, ina-expect nyo na itong bahay na to ay matitirahan nyo na in the next 2 weeks pero may delay, 2 months pa pala. So that you may experience that kind of challenge, no? Yung iba naman pwedeng papasok kayo sa isang relationship, sa isang commitment pero yung parents ninyo against. Hindi boto sa person ninyo, hindi bet or hindi nila gusto na mag-aasawa ka na, okay? Or magse-settle down ka na with this person. Or maari ring may challenge sa family mo na let's say yung iba sa inyo may anak na kayo and then papasok kayo sa new relationship and yung anak nyo hindi sang-ayon sa relationship na yan. So maraming factors na pwedeng maging reasons of the challenges. And then yung iba naman pwedeng related din sa finances, no, na parang ready ka na to settle down pero financially hindi pa pala. Kulang pa pala yung resources. Or meron kang ina-expect na may pagkukunan pero hindi pa pala siya ready or hindi pa pala siya mapaprocess. So, those are the possibilities na pwedeng ma-experience mo. However, it doesn't mean na
hindi ito magiging favorable sa'yo in the future. Kasi nga, trances lang to, meron lang kumbaga aberya in the first few weeks. But eventually, magbabago yan moving forward. Okay? So, this is the time for you to set your intentions, manifest a new beginning that gusto mong magtagal for a long time. Because Jupiter is about expansion, this is abundance, and the moon is about care, protection. So, you can manifest a relationship na talagang magtatagal and it's going to be productive para sa'yo and may protection. Okay? So, let's see what else. Ano pa? For Capricorn rising. Yung iba ang makikilala nyo tong person nyo sa pagta-travel. Kung kayo ay naghahanap ng romantic connection. Pwedeng makakasabay nyo sa eroplano or sa barko, sa bangka, or habang nagta-travel kayo or nagbabakasyon kayo, or pwede rin sa school. Oo, bawa may bago kayong classmate or mag-aaral kayo ng law or anything na interesado ka na pag-aralan. So, makikilala mo yan dyan. Uy, Four of Cups. Four of Cups is about discontentment. So, maaring iba sa inyo, hindi kayo kontento sa sitwasyon nyo ngayon, na parang may kulang, although may mga blessings, pero feeling nyo kulang pa rin. Alam nyo, ito yung time na maging grateful kayo sa mga blessings na meron kayo. Kasi mas magiging positibo yung pananaw nyo sa buhay, na isipin nyo na meron pang ibang mga tao na worse yung sitwasyon ninyo, and be thankful and grateful na you have reasons. May mga dahilan ka para maging masaya, para maging fulfilled, or to be grateful for the blessings na meron ka. Okay? Let's see what else. You have the Oracle of Swords. Okay, Oracle of Swords, energy to ng Queen of Swords. So, some of you may be cutting off a connection na alam mong hindi supportive sa'yo, or parang you feel disconnected na, no? This can be a friend or a family member na sa tingin mo, wala nang reason para magkaroon kayo ng connection. Pwedeng, you grow apart, no? Na parang, wala lang, hindi ka na interesado sa trip niya sa buhay, hindi na rin siya interesado sa trip mo sa buhay. Friends come and go, 'di ba? So pwedeng sa friends 'yan or someone within the family na sometimes it happens may mga taong kailangan kang i-cut off sa buhay mo because they are the ones na parang humahadlang sa mga gusto mong gawin sa buhay. Lalo na if you want to grow, if you want to be independent, na maging responsible ka for your decisions, kasi minsan talaga may nangingialam sa natin sa mga gusto natin gawin. But of course, you also have to take note na minsan may point sila, no? But at the end of the day, ikaw yung responsible for your life. So, ikaw yung magde-decide what's good for you. Okay? You have the Nine of Cups, so this is fulfillment, yes. So, I feel like you're going to be fulfilled with your relationship, connections, romantic connections, your business partnerships. During this time, merong celebration dito. Maaring may isa-celebrate ka na goals ninyo na ma-achieve ninyo together. Maaring related to sa mga plans ninyo, sa mga pangarap ninyo na unti-unti natutupad ninyo. Kasi hindi lang naman pera or resources yung nagpapasaya sa atin Ang importante, we have someone, meron tayong katuwang sa buhay na nandyan sa atin, kasama natin through ups and downs na maaasahan natin. Okay? Step up and lead. So, some of you, meron kayong leadership role ahead of you. Pwedeng sa trabaho, or kung papasok kayo ng isang business partnership, meron kang role or parang certain position na kailangan mong gampanan sa business partnership na yan. Think it through. So, if you have major decisions na kailangan mong pumili, kailangan maging maingat. Be more analytical na
may mga bagay na kailangan mo talagang hindi madaliin na pagdesisyonan para makapag-isip ka talaga ng malalim na kung ano yung mas makakabuti para sa sitwasyon mo. Okay, so that is your reading, Capricorn. Thank you so much. See you again.